Dakilang Diyos, minsan po kami umuwi po, Panginoon, sa iyong harapan. Habang tinitignan po namin ang tinutugtungan ng aming mga panahon, Lord God. Dahil alam po namin, sa samang araw po na ito, kung di ka pa dumating, Lord God, ay hahalo, Panginoon, ang aming katawang lupa sa alabok ng lupa, Lord God. And we want, Lord God, na nawa, bago po mangyari ito'y dumating ka, Lord God. Nais po namin na-experience, Panginoon, ang pagpapalit ng katawan. Mula sa katawan, Panginoon, na nabubulog sa katawan na hindi namamatay. Sa katawan, Lord God, hallelujah, na namamatay sa katawan na walang kamatayan. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Lord God, na makita po namin ang lubusan, Panginoon, ang iyong kalooban. At dalhin mo po ito sa aming puso, Panginoon. Himayin mo ang bawat tinapin ng buhay, Lord God, na pagkain ng aming kaluluwa. Kaya mo, Diyos, na may digest po ito na maigi ng aming mga kaluluwa. Mag-respond po kami, Panginoon, lumakad po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Wala pong ibang kaligtasan kundi sa iyo, kaya Panginoong Kristo Jesus. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na makalakad ayon sa iyong banal na kalooban. Mag-usap ka sa umaga nito, Lord God, ayon sa pangangailangan ng aming kaluluwa, Panginoon. Ayaw mo, Diyos, mahayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalatian. Speak through these lips, Lord God, in spirit and power, Lord God, as we ask in Jesus Christ's name. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palagpasan natin ang hallelujah. Praise God. At nahihingin ko si Brother Joel kung power na kalagdan because tayo po yung mangusap patungkol sa arka bago po natin ituloy doon sa today will be the ark in the tabernacle, then the ark in the Jordan River next week siguro. O kaya yung dalawang ispay, mga kapatid. Pero ngayon, let's read Exodus chapter 25, mga kapatid. Exodus chapter 25, verse 10. Hindi ko lang tayo agad kasi namin ko na-explain yung iba. And they shall make an ark of the shittim wood. Ang ibig sabihin ng ark ay kaban. O amutan ko po ito, nilalagyan ko ng damit. Yung mga natatanda. 2 cubits and a half. O kaya 3 feet and 3 feet, 3 and 1/4. Mga kapatid. So, para di kayo malito, 3, 4. And shall be the length thereof, and a cubit and a half, kaya 2 and 1/4, so 2, 1/4. Sige na dito. Igalitan. Half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay with pure gold. Within and without shall thou overlay it, shall make upon it crown gold round about. And thou shalt cast 4 rings of gold for it, and put them in the 4 corners thereof. And 2 rings shall be in the other side of it, and 2 rings in the other side of it. And thou shalt make staves of shittim wood, and shittim, mga kapatid, ay acacia, and overlay them in the gold, and overlay them with gold. And thou shalt put these staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them. The staves shall be in the rings of the ark, they shall not be taken from it. And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee. And thou shalt make a mercy seat of pure gold, 2 cubits and a half. So kung ano yung bibig ng kaban, nandito po yung takip, sukat ng takip. Shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold, of beaten work, shall thou make them in 2 ends of the mercy seat. So pure gold po ito, at kinorte, bilang takip, pati yung anghel.
Mga kapatid, pure gold po yan. Isang tipak ng ginto. And make one cherub on the one end and the other cherub on the other end. Even of the mercy seat shall ye make the cherubims of the two ends thereof. The cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another toward the mercy seat, shall the faces of cherubims be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony. All things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Father God, bless your word, bless the hearers of your word. Come, Lord God, in our midst. Send your Holy Spirit. Let the Holy Spirit break the word of life, Lord God, and feed us, Lord God, this morning. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord. And amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Mahirap tayo makaupo. Medyo bibilisan ko pang transition na sana makasunod ko mga kapatid. Dito sa chapter 25, mga kapatid, na Exodus, makikita po natin na sinabi ng Panginoon, igawa ninyo ako ng isang sanctuaryo, sabi niya. So, the first word mentioned is the sanctuary. Then the second word mentioned is the tabernacle. So, para makita natin, hindi pa nag-sanctuary, what is a sanctuary and what is a tabernacle, mga kapatid. Ang sanctuary ay yung tent. Kung saan yung tent, mga kapatid, ay nandoon yung most holy place sa holy place. Kasi itong tabernakulo ay may tatlong bulwagan o courts o lugar. Yung outer court, mga kapatid, ito yung lugar, pagpasok mo, meron doon lugar na walang covering. Yun tinatawag na outer court. Pagkatapos ikaw ay papasok, mga kapatid, nang pwede na pumasok doon ay mga sacerdote o priest, mga kapatid. Yun naman ang tinatawag na holy place. At meron pang isa pang lugar, pangatlong lugar, mga kapatid, pupulwagan, at ito naman yung most holy place, mga kapatid. At ang pwede lang pumasok doon ay yung high priest, mga kapatid, once a year lang. Ngayon, kung titignan natin, yung sabi niya, make me a sanctuary, ang iunang pinagawa ng Diyos, mga kapatid, ay yung luklukan niya. Kasi sabi niya, doon sa luklukan na yun, doon sa mercy seat, at doon sa ark, between the wings of the cherubims, mananahan ako doon, at ako'y makikipag-usap sa inyo, at sasabihin ko sa iyo kung ano sasabihin mo sa mga Israelita, sabi ng Diyos, kay Moses. So, mga kapatid, makikita natin, ang unang tinagawa mismo ay yung sanctuaryo. At ang sanctuaryo, ang inuna ay yung kaban. Kaban muna, pagkatapos yung takip ng kaban, at yung takip ng kaban ay tinawag ito mga kapatid na mercy seat. Now, ano ang nakalagay doon? Ano ang materialis ng kaban? Ang materialis ng kaban, mga kapatid, ay kahoy, akasya, at ito ay binalutan ng ginto. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Tandaan po natin, please, Colossians 2:17, Colossians chapter 2, verse 16 and 17, mga kapatid. Hebrews 10, verse 1, mga kapatid. Makikita po natin, sa Hebrews 10, mga kapatid, na sinasabi na ang lumang tipan, mga kapatid, ay anino ng bagay na darating. Pero sabi din sa Colossians chapter 2, verse 17, mga kapatid, yung mga anino na yun, ay ang katawan nito ay si Kristo. So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng katuparan ng anino ay walang iba kundi si Kristo, at lahat ng bit-bit nito. At kasama tayo sa bit-bit ni Kristo, mga kapatid. So, anumang bagay, mga kapatid, na makikita natin sa lumang tipan, pakikinabangan natin ito sa bagong tipan, mga kapatid, dahil magtuturo ito. Sasabihin sa atin kung ano ang magaganap sa inaharap. Hindi lang yan, pati pa yung lampas pa, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. So, makikita natin dito, mga kapatid, kung Brother Joel, which are the shadow of things to come, but the body is of Christ. So, makikita natin, mga kapatid, lahat ng mga anino, tuturo lamang ito, tuturo kay Kristo. Kaya ngayong kaban, makikita natin, mga kapatid, ang kahoy ay tumutukoy, mga kapatid, sa tao. Sa pamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila.
Praise God. Ngunit ang ginto ay tumutukoy, mga kapatid, sa pagka-Diyos. Kaya nakita natin, mga kapatid, isa sa mga ibinigay ng mga tatlong hari, o mago, hindi hari, mago, mga kapatid, wise na mga kapatid ay ginto. At yun ay tumutukoy na si Kristo, mga kapatid, ay Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. At ang isang ibinigay pa, mga kapatid, ay mira, na ibig sabihin siya ay mamamatay. Ngunit nagbigay din sila ng frankincense, mga kapatid, na ito'y tumutukoy sa paglilingkod. So si Kristo ay maglilingkod para sa mga tao at siya mamamatay. Ang ibig sabihin, no, ibinigay nila, mga kapatid, na regalo sa ating Panginoong Kristo Jesus nung siya ay bata pa. So, yung kaban, mga kapatid, ay namumusak patungkol kay Kristo. Na isang araw, ang Diyos ay magkakatawang tao, mga kapatid. Amen! Yung kaban, kahoy na nabalutan ng ginto. Bagamat si Kristo ay tao sa laman, ngunit ang Diyos na nananahan ay nananahan sa Kanya. Kung darating ang araw, sinasabi ito, mga kapatid, na yung kaban ay tumutukoy sa Panginoong Kristo Jesus ng Diyos ay darating at siya magkakatawang tao, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ngunit, bukod dito, mga kapatid, mayroong laman yung kaban. Ang laman ng kaban, mga kapatid, hallelujah, ay yaong mga mana na dinampot, mga kapatid. Chapter 16 yan, makikita natin, mga kapatid. Sa Exodus, makikita natin na nagpaulan ng mana ang ating Panginoong Kristo Jesus. At dinampot sila yung unang pinaulan ng mana. Kumuha ka ng isang Homer. Kung di ko nagkakamali, isang salupyan, ibig sabihin, mga kapatid, sa ating kolokyal na pananalita, at ilagay mo yan sa isang banga, at yung banga ay ginto. Natandaan natin, Exodus chapter 16, ay wala pang tabernakulo. At ilagay mo yan sa harapan ng Panginoon. So, huwag kayo mag-confuse doon, mga kapatid. Praise God. At pagdating na Exodus 25, doon na nagpagawa ng sanctuary. Then makikita din natin, mga kapatid, meron pang isang bagay na nilagay doon. Bagamat dito sa Old Testament, makikita natin palaging ang sinasabi ay ilagay sa tabi. Ilagay sa loob ng Holy of Holies, pero sa tabi ng Arka ng Tipan. Pero sa chapter 9, verse 4, mga kapatid ng Hebrews, makikita natin doon na si Pablo, sinabi niya, yung mga bagay na yun, inilagay mismo doon sa loob. So, there's no conflict on that. Sinabi lang ni Pablo kung ano talaga yung pangyayari. So, isa pa doon ay yung tungkol ni Aaron. Nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng bangayan sa panahon na yun. Sabi mga kapatid ng mga ibang prinsipe, bakit kailangan naghahari-harian dito? Kami rin ay mga banal, nakatulad ninyo, sabi. And to settle the confusion, to settle the conflict, mga kapatid, sabi ng Diyos, kunin mo lahat ng tungkod, ng lahat ng prinsipe, ng lahat ng tribo, at ilagay doon sa Holy of Holies. At pagdating ng umaga, tignan natin kung ano mangyayari. Pagdating ng umaga, nang tinignan yung tungkod, mga kapatid ni Aaron, na isang kahoy na patay, matagal na ginawa upang gawing tungkod. Mga kapatid, ay nagkaroon, nagsumukling ang mga dahon, at hindi lang sumukling ang mga dahon, ito'y namunga pa ng almendras o almonds. At lahat, mga kapatid, na nandoon ay hindi namunga, hindi nagsumukling ng dahon. At sabi ng Diyos, tuwing magkakaroon ng conflict, ilabas niya para pagpapatunay. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi yun masisira, hindi yun malalagas, hindi yun, it will always be preserved. Dahil sabi ng Diyos, tuwing magkakaroon ng conflict, ipatay ka lang yan, para patunayan, sino ang mihawak niyan, siya talaga ang aking anointed. Siya talaga ang aking mensahero na pinahirap, mga kapatid. So, yun ay ilalagay din yung sa loob, mga kapatid. Bagamat sa lumang tipan, sabi doon, ilalagay lang sa harapan ng arka ng tipan o baka ng tipan, mga kapatid. At ang pangatlo, mga kapatid, ay yung tipak ng bato kung saan isinulat ng Diyos sa pamagitan ng kanyang daliri, mga kapatid, ang 10 utusan. So kung titignan natin ang mga kapatid, ang mga bagay dito na nandoon sa kaban, bukod sa itinuturo o nangungusap na yung kaban na ito yung Panginoong Kristo Jesus, sinasabi rin, mga kapatid, na yung kaban na yun ay dadalhin niya, nasa kanya, mga kapatid, ang salita ng Diyos.
At si Kristo ang salita ng Diyos. Ayon mga kapatid sa John chapter 1 verse 1 hanggang 14 mga kapatid, chapter 1 verse 14, na ang Diyos ay sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay ang Diyos, ay nasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kung ugatin mo mga kapatid, lumabas yung salita, pero yung salita may dating kalalagayan, at ang dating nitong kalalagayan ay nasa Diyos, at ang kalalagayan niya ay bilang Diyos. At siya ng katawang tao. Sino yung katawang tao mga kapatid? Ang salita. Ang salita ng katawang tao, at sabi ng Colossians chapter 2 verse 9 mga kapatid, si Kristo, ang buong kapuspusan ng Diyos ay nanaan kay Kristo sa laman. Mga kapatid, so, malinaw dapat yan sa atin. Na si Kristo ay ang Diyos na nananahan sa Kanya, mga kapatid, sa laman. Now, so makikita natin dito mga kapatid, He also holds, mga kapatid, the power of resurrection. Bakit natin nasabi yan mga kapatid? Dahil yung matagal ng patay, nasa nga ng kahoy mga kapatid, nung inilagay doon sa pinakabanal na lugar, tabi ng arka ng Diyan mga kapatid, kinabukasan, ito'y sumupling ng mga dahon. Nagsupling ito ng mga dahon, matagal ng patay, tuyo na mga kapatid, wala nang katas ng buhay. Pero nagawa pa rin mga kapatid na magkaroon ng mga dahon, at ito mga kapatid ay magkaroon pa ng mga bunga. O purihin ng Panginoon. That's the power of resurrection. Sinasabi lamang dito na yung darating na Kristo ay may kapangyarihan para mabuhay muli. Kaya nakita natin nung siya'y namatay mga kapatid sa krus ng Kalbaryo, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na maguli. Mga kapatid, yan ang arka na sinasabi sa atin. At hindi lang yan mga kapatid, nandun din yung mana. At yung mana mga kapatid ay galing sa Diyos. Tinapay ng buhay, nasabi mga kapatid sa John chapter 6, ito, si Kristo ang tinapay ng buhay. So tumutukoy dito sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ang salita ng Diyos ay nandoon sa bilog na mga naginto. Ang ibig sabihin lamang ay wala itong katapusan. Ang salita ng Diyos ay hindi maaaring magbago. Hindi ito mababago ng kultura ng tao. Hindi ito mababago ng anumang kaisipan ng tao, mga kapatid. Hindi ito mababago ng prinsipyo ng tao. Ang salita ng Diyos ay mananatili sa ayaw at gusto natin. Kaya dapat kailangan sumunod tayo dito. Wala tayong ibang susundin kung yung salita ng Diyos. Dahil kung tayo mga kapatid ay susunod ng salita ng Diyos, sabi ng ating banal na kasulatan mga kapatid, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay lilipas. Lilipas na ang lahat ng pati langit. Sabi ko, gusto ko pumunta sa langit, lilipas yan kapatid. Pero may isang idililipas. Ang salita ng Diyos ay dililipas. So saan ka kakapit? Sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ng tao. Hindi sa salita ng theological school. Hindi sa salita ng sino ang pastor o sino ang mga kapatid na mangangaral. Kundi sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At bawat mga kapatid lumalapit doon na walang dugo ay mamatay. Bakit mamatay mga kapatid? Dahil nandun yung kautusan. At ang kautusan ay walang makasunod sa kautusan. Sabi na natin banal na kasultan, walang maaaring ganap sa pamagitan ng gawa. Kaya kahit anong gawin natin, nasundin ang salita ng Diyos mga kapatid, hindi tayo maaaring ganap. At pag tayo lumapit sa Diyos at ang Diyos ay banal, tayo ay mamamatay. Ngunit salamat sa ating Diyos, dahil naglagay siya ng takip upang yung bagay na kumukundina sa atin mga kapatid, yung bagay na mahatol sa atin ay hindi natin makita. Alam niyo kung yan makikita natin ay yung takip na ginto, nagawa mga kapatid sa ginto. Hallelujah, may dalawang anghel, cherubim, na nakatingin sa isa't isa. Mga kapatid, they're facing each other, but they're looking toward, mga kapatid, the lead. Sila ay nakatingin doon sa takip. Bakit sila nakatingin doon sa takip? Dahil doon pinapahid ang dugo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpasok ng high priest doon at wala siyang dalang dugo, tiyak mamamatay siya. Kailangan ng dugo ni Kristo, mga kapatid. Amen. Worship without the blood is a worthless worship.
Tandaan po natin. So kung isa pa lang, pinaghain na si Abel. At yung template nandun. Ang template ay patayin mo. Yung tupa, ninayahin mo. You have to kill it. You, the offerer, must kill your offering, your own offering. Bakit mga kapatid? Dahil kailangan matalsikan ka ng dugo. Yung bilinda, Leviticus chapter 4, makikita natin sa verse 32, 33, 34, makikita natin na yung nagkasala ay magdadala ng offering. At yung offering na yun, ipapatong niya ang kanyang kamay doon sa ulo at papatayin niya! Siya ang papatay, hindi yung sacerdote! Siya ang papatay doon sa hain niya na kondera. Sa akin, akala natin yung sacerdote, yung papatay, nagsulat eh. Si akin ba, Brother Leon? Akala ko pastor papatay yung sacerdote. Hindi. You have to kill your own offering. As Abel did, mga kapatid. Si Abel siya rin ang pumatay. Nagsarili niyang offering. Hindi niya ito pinapatay sa iba. Siya ang pumatay. Leviticus chapter 4, verse 32, 32, 34. Hindi mo nalaman. Here around that verses. The sin offering for the sinner. Okay. And kasi tatas tayo ng pagkatan. Tatas tayo ng isa. Para makita natin kung sino ito. Okay, dito na tayo. Kasi sin offering na ito. And if you bring a lamb for a sin offering, you shall bring it a female without blemish. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering and slay it. Siya mismo. Siya mismo ang papatay doon sa kanyang ino-offer. Doon sa kanyang sacrifice. And slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering. Meron doon lugar kung saan pinapatay yung burnt offering. Then, doon lamang papasok yung priest. And the priest shall take the blood. Akala mo po proseso ng priest yung bagay na ginawa ng sinner. Mga kapatid. Hallelujah. Anong kabuluhan nito? Ang kabuluhan nito, ikaw ang pumatay sa Kristo mo. If you cannot accept that fact, mga kapatid, then you don't have the blood. Ikaw ang pumatay sa Kristo mo. Ikaw ang pumatay. You have to realize that. The gravity, mga kapatid, ng bagay na ginawa mo doon sa alay. Ang alay ay ang Diyos mismo. Pinatay mo. Bakit? Para makuha mo yung dugo. Kung wala yung dugo, mga kapatid, hallelujah, wala kang kaligtasan. Dahil yung dugo, mga kapatid, ang lumilinis sa lahat ng bagay. Sabi na galing banal na kasulatan sa chapter 9 ng Hebrews, almost everything is cleansed by the blood. Hallelujah! Ano pa kaya? Yung dugo ni Kristo, walang dumi, walang kasalanan na hindi nito kayang linisin, mga kapatid. Ang dugo ni Kristo ang binigay sa atin upang tayo maging malinis. And if you don't realize the need for it, something is missing. May bagay na wala na kailangan mong malaman. Kaya ang nakikita natin, mga kapatid, pagpasok mo dun sa tabernacle, the tabernacle is the whole of it. The sanctuary is the tent. The tabernacle is the collapsible, mga kapatid, worship center of the Israelites. Bakit collapsible? Portable yun, yun yung natutupi. Pwede tupi yun, pati yung gawa sa kortina ng pader, natutupi yan. Natutupi lahat, yung tent, natutupi. Mga kapatid, pag umalis yung cloud, pillar of cloud, umalis, gumalaw, mga kapatid, yung pillar of fire, kailangan magtitlog din sila. At sundan nila yung pillar of fire. Hallelujah! And the pillar of fire
And the pillar of cloud today is the Holy Spirit. We are being guided by the Holy Spirit. Amen. At saan man tayo, mga kapatid, dalhin, sabi ng Romans chapter 8, verse 14, mga kapatid, sons and daughters of God are led by the Holy Ghost. Amen. Tayo ginagawa yan, hindi tao gumagabay sa atin. Hindi ang salita ng tao gumagabay sa atin. Ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Sino man sumulat ng banal na kasulatan? Wala iba ko yung banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, merong batas na nandoon sa kaban. At ang batas na yun, pag tinignan ko yun, mga kapatid, mamamatay ka. Kung wala'y takip. Salamat sa Diyos, tinagin niya ng takip. Pag yung takip na yun ay tawag ay luklukan ng awa. Hallelujah! Para ikaw, mga kapatid, ay hindi mamatay pag lumalapit ka sa Diyos na hindi ka karapat dapat, kailangan mo yung luklukan ng awa. Praise the Lord. At wala kang ipapahid doon na dugo ng dugo ni Kristo. Nakikita mo gaano kahalaga yung dugo ni Kristo. Yung dugo ni Kristo, kung hanggat hindi mo marirealize na yung dugo ni Kristo ay kailangan mo bilang isang Kristiyano, then you miss something. Mga kapatid, meron kang naiwanan bilang isang mananampalataya. You need that. Kaya nga pagbukas mo ng tabernakulo, mga kapatid, ang bubungad sa iyo agad ay yung altar o burnt offering. Anong hinahanap? Anong hinahanap? Ang hinahanap agad ay yung dalamong hain. Hallelujah! Hain para sa iyong kasalanan. Hinahanap agad. At ito ay hindi humahadlang sa sino man ang namanapit. Tama. Amen. Walang ginagawa. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, Lord. Bakit ang Panginoon kaya yun ang binugad agad? Tama. Hallelujah. Kita ninyo, binugad agad yung altar of burnt offering, mga kapatid, dahil this one. Dahil sinasabi dito ni Kristo, kaya binugad, sabi na sinasabi ng Diyos, kaya nang binugad ko, pagpasok din ninyo dito sa door na ito, dahil ang kaligtasan ay libre. Oh, hallelujah! Libre ang kaligtasan. Ang kailangan mo lamang ay makita mo na kailangan kang maghain. Amen. At yung hain ay binigay na sa iyo. Amen. Yung hain, mga kapatid, bago pa man tinatagan sa libutan ay pinaslang na. Ang hain para sa iyo, para sa akin, para may sigurado ng Diyos na hindi tayo, mga kapatid, magkukulang sa anumang hain. Amen. Pinaslang na bago tinatagan sa libutan. Hallelujah! Revelation chapter 13 verse 8, mga kapatid, yun ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. May kordero na pinaslang bago pa man tinatagan sa libutan. Sino yun? Sa isip ng Diyos, pinaslang niya na ang hain para sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang kailangan lamang natin, pagpasok natin, mga kapatid, ay angkinin natin yung hain na yun. At sabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako. Ang pamesala, bakit ka namatay? Ngunit you give it freely. Yes, amen. Ibinigay mo ng buong laya. Hallelujah. Ang iyong sarili para sa akin. Amen. Binigay mo ang iyong dugo para sa akin. Upang ako ay maligtas. Kaya Panginoon, pag-iingatan ko po ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hindi ko hayaan na magiging isang magana bagay ito, Diyos. Ang kinikulitong nagpapayaman. Tama, Isang amen. kayamanan para sa akin. Dahil kung walang dugo mo, mapapahamak ako. Ako'y mamamatay. Wala akong buhay na walang hanggan. Salamat sa dugo na yan, Panginoon. Salamat sa luklukan ng awa. Hallelujah. Si Kristo ang luklukan ng awa. Hallelujah. Doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Naroon ang dalawang pakpak. Hallelujah. Inunad sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Dahil sa pamagitan ni Kristo, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. He is, hallelujah, the conduit of God. Kaya nasabi ng ating banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, mga kapatid, walang ibang tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan, walang santo, si man dyan. Mga kapatid, kundi si Kristo lamang
ang tanging tagapamagitan na binigay ng Diyos sa tao at sa Diyos. Mga kapatid, ang tao si Kristo. Kaya sabi ng Iglesia ni Cristo, tignan nyo, tao yan. Huwag mong tundukan ng isang bagay na hindi sinabi ng Diyos. Tundukan mo dahil sabi sa first John chapter 5 verse 20, ang totoong Diyos ay si Kristo. Paano yan? Huwag tayong tumundok. Basahin natin lahat ang banal na kasulatan bago natin tundukan ito, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ito yung daladala ng mga Israelita. The promise, mga kapatid, that God will save His people. The promise, mga kapatid, that was extended to us. That God will save us. Hallelujah. Walang kondisyon yan, mga kapatid. Ang kondisyon lang, mga kapatid, ay kunin mo yung iyong hain. At yung hain mo na dyan, binigay na sa iyo yan. Kailangan mo naman kunin yung hain. Panginoon, 1 John chapter 1 verse 9 sabi ko, kung tayo ay magsisisi, kung tayo ilahad natin ang ating mga kasalanan, tayo ay tapat si Kristo, tayo ay patawarin. Tama sabi ng Brother Brennan, ang totoong Kristiyano ay hindi magkakapag-commit ng unpardonable sin. Dahil, mga kapatid, yung binhi ng Diyos ay nasa Kanya. Amen. At yung binhi ng Diyos sa oras, mga kapatid, na nakagawa na siya ng mga bagay na kung minsan sa isip na hindi na siya mapapatawad ng Diyos, o sa isip ng ibang tao ay hindi na siya mapapatawad ng Diyos, mga kapatid. Ngunit ang katotohanan ng Diyos labang. Mga kapatid, ang may karapatan kung magsabing ikaw nga ay nakapag-commit na ng pardonable sin because the sin of God is in you. And if the sin of God is in you, is still calling to God. Yes, Lord, amen. Then you have not yet committed the pardonable sin. Alam natin yan, mga kapatid, dahil sinasabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, o sa lumang tipan, na kapag ikaw ay isang alipin at tumunog na yung 7th year trumpet, because every 7th year, mga kapatid, magpapatunog ng trumpeta at pag nagpatunog ng trumpeta, mga kapatid, kung ikaw ay isang alipin, pwede mong iwanan, asarol na yan, pala na yan, o anumang bagay na dala-dala mo, mga kapatid, iwanan mo yan, sabi mo, malaya na ako, at walang magagawa. Mga kapatid, yung master mo, say, because that is the law of God. Pero, naging mabait sa akin yung master ko. Ayaw ko malis. Dito na ako sa master ko, dahil yung master ko, binigyan niya ako ng napakagandang sexy asawa. Palagi ako pinapakain mo sa sarap na pagkain. Sabi, dito na ako sa master ko, hindi na ako alis dito. Ang gagawin ng master mo, mga kapatid, pag sinabi mo niyan, dadaling ka, mga kapatid, sa poste ng templo at kukuha siya ng pambutas, mga kapatid, at bubutasan yung tenga mo. Kaya may makikaw dyan, ha? Anong gagawin yan? Bubutasan yung tenga mo, at pag nabutasan yung tenga mo, kailanman hindi ka na makakalaya. Anong application yan? Ang application niyan, mga kapatid, kung talagang tinalikuran mo ang Diyos, maliwagas, apostasy, mga kapatid, yung tenga mo ay bubutasan ng Diyos. Kaya kahit anuman ang marinig mong salita ng Diyos, sarado na yung tenga mo, hindi mo na maririnig, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos upang ikaw ay lumapit upang magsisi at matubarin mo. Hindi mo na magagawa yun. Sarado na yung tenga mo. But if you still hear the word of God, calling unto you, tulad kayo, at magsisi ka, at humingi ng tawad, hindi pa sarado yung tenga mo. Purihin ang Panginoon. Nandyan mahabag at awa ng Diyos. At ang Diyos, ang kanyang habag at awa ay bago tuwing umaga. Amen. Bago tuwing umaga. Hallelujah. Yung kahapon yung tuwing umaga. Hallelujah. Iparo pagkain bago palagi si Sir Ben. Amen. Si Sariwa palagi. Ang hirap kumain ng tinapay na matigas na, di ba? Baka pwede sa usapan sa kape. Pero iba yung tinapay, nakahulo to. Mga kapatid, at ito na sinasabi ng ating Panginoon, ang aking habag ay bago tuloy umaga. So, paano mo maubos yan? Hindi natin maubos
ang habag ng Diyos, palaging nakatingin sa atin, naghihintay lamang na tayo ay magbalik loob sa Kanya upang tayo ay minsan pa. That's the very reason, the principle of the kapanibog ko. Anong tawag ko ito sa ano? Sa Tagalog, the sun. Halibughan na anak mga kapatid. Diba? That's the principle of it. Umalis siya, kinuha lang ng kanyang mana, ninustay niya. That's the word used there. Ninustay niya lahat ng kanyang mana sa walang kabuluhan. Inom dito, inom doon, babae dito, babae doon, mga kapatid. Hanggang sa wala na siyang makakain pa. At kung wala na siyang makain, pati yung pagkain ng baboy, papatulan niya na. Look at that. When you go away from the presence of God, ito yung ating mananasan. Pero na sinabi, babalik ako doon sa aking ama. Dahil yung mga living doon, they, listen to this, they have more than enough. Oh! Hallelujah! The servants have more than enough. Oh, yung servants, they have more than enough. Paano kayo yung anak? Hallelujah! Mga kapatid, kaya ang iniilangan ng Diyos, tayo minsan pa na bumalik sa Kanya, magbalik lang tayo sa Kanya. Dahil kailanman hindi tatalikod ng Diyos. Hallelujah! Nakita natin paano inuunat, mga kapatid, ng Ama. Hindi lamang niya inuunat yung kanyang mga kamay, mga kapatid, kundi lumapit siya, tumakbo siya, mga kapatid. That's the only time. Tumakbo siya doon sa kanyang anak. Mga kapatid, at sabi ng anak, mga kapatid, yung nire-rehearse niya doon sa kanyang isipan, mga kapatid. Meron ba akong pamansabi niya yun? Alam na ng Ama. Sabi niya, mga kapatid, binigyan niya ka rin. Susukan siya ng singsing. Oh, hallelujah, bigyan siya ng bagong baro. Oh, hallelujah, bigyan siya ng bagong panghaba. Oh, hallelujah, mga kapatid. Pagpatay siya ng isang, hallelujah, tupa. Hallelujah. Can you see the blessings waiting for you when you turn back to God? Amen. Lord Jesus Christ, hallelujah. Hindi tayo karapat-dapat. Totoo yun. Totoo yun. Hindi tayo karapat-dapat. Marami ka na bagay na nagawa laban sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ito ganun kasi kaisipan ng Diyos. Ang isipan ng Diyos ay palaging naghihintay. Nakakulat ang kanyang mga kamay. Mga kapatid. At ang hinihintay niya ay magbalik. Hallelujah. Dahil sa pagbabalik ng natin, mga kapatid, may nakahanda ng blessing. Look at that. He gave the Son a ring. And what is the ring? Ring is authority. After, mga kapatid, gumawa ka ng isang bagay na magdumal sa harapan ng Diyos, mga kapatid, may ganap ang Diyos na bigyan ka ng authority. Look at that. And what it takes is repentance. Hallelujah. Hallelujah. Yun lamang ang hinihingi ng Diyos sa ating mga kapatid. Mag-repent tayo at agad-agad ibibigyan tayo ng ring of authority. What is that ring of authority, mga kapatid? If you have that, then you have the power. You have the power of God. Hindi lang natin nare-realize yun. Pero sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iwanan. Amen. Ano nga nang hiningin mo? Pagkakataon ko sa iyo. Look at that. Because of that ring. Because of that ring. And all of us were given that ring. Amen. The moment na tayo nag-decide na tayo, mga kapatid, ay magmamahal, maglilingkod sa ating Panginoon. Hanggang sa dumating siya, binigyan tayo ng power, ring of authority. And the ring of authority, mga kapatid, walang pwedeng kumuha yan. Walang pwedeng pumalit sa'yo bilang anak ng Diyos. Kakaiba ka, walang as, mga kapatid, are unique. Wala tayong kaparehas. In the kingdom of God, wala tayong kaparehas. Walang pwedeng mabuha ng ating pwesto. Tandaan po nila yan. If God has put you there, then He will bless you there. Amen. You just have to recognize it. Kailangan mo lamang itong makita, kailangan mo lamang itong malaman.
ng buo sa isipan mo. And when you have that revelation, then do it. Then God will bless you all the way. God will bless you all the way hanggang sa matapos. Look at this Hallelujah. church. Purihin ang Look at this Panginoon. church. Nandun ako sa... Bagang wala ko dito kanina, pero bless na bless ako. When you see what God is doing, Amen. Hallelujah. hindi ko alam kung ginaganito tayo dahil malapit na siyang darating. Tama. Oh, Hallelujah. ginaganito tayo dahil Jesus Christ. binilis tayo. Hallelujah. Either way, it's a good thing. Hallelujah. Right? It's a good thing. Either way. Binelas tayo mga kapatid. Binelas. Ang ganda ng awitan. Ang ganda ng Bible study. Mga kapatid. Kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya na lang tayo magkaisa. May sabi ng ating Panginoon, when you are one body, you will become invincible. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin ng invincible army, walang makakatalo sa atin. Amen. Walang makakatalo. We just have to keep that, mga kapatid. Feeling, we have to keep that aspiration, we have to keep that, mga kapatid. Notion in our mind, lahat yan, mga kapatid, kailangan intact yan habang tayo naglalakbay. Kasi naglalakbay lang tayo dito. Uulihin tayo. Hindi tayo magtatagal dito. Amen. Hallelujah. 70 years old, 80 years old, I'm now 60 years old, mga kapatid. Ilan na lang, nalalagay sa buhay ko. Kuminsan tingin natin, ang layo pa. Ano, layo pa. Kasi we are in denial. We are in denial that we could live and think that we could live forever. But no. Lahat tayo uuwi. Amen. At kung lahat tayo uuwi, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan. Pero ang gusto ng Diyos na handa tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Baba natin lahat ng ating pride. Kasi sabi ng ating Lord, amen. naunang pride. Amen, Lord. Hallelujah. Baba natin lahat ng ating pride. Walang lugar pride dito sa church natin. Lord, praise God. Hallelujah. Baba natin lahat yan. Paglingkuran natin ang tapat ng Panginoon. Magmahalan tayo. Kahit hindi kailangan dapat mahalin mo dahil yan ang challenge mo. Tama. Amen. Kasi ikaw minahal kami Kristo. Amen. Kahit hindi ka nakarapat dapat mahal. Hallelujah. You were a sinner at the beginning. Tama. Amen. Ikaw ay isang makasalanan. Tama. Hallelujah. Kaya ang ginawa ng Diyos to reconcile you back to God, namatay siya para sa iyo. Amen. Sino ka para hindi magpatawad? Sino ka para? Oh, hallelujah. Sabihin mo, hindi mo makapatawad yun kasi sinaktan ako masyado. Hallelujah. You didn't do that. Kasi sabi na natin ba na kasulatan, tayo'y tagapagtupad ng salita ng Diyos hindi makapatawad. Hallelujah. Kung kailangan galapin natin yun, ang pagkakatuloy doon na, sa way ng Diyos na. Doon pa natin i-exercise yung ating pagiging tagapaghatol. But while we're still here, mga kapatid, kung hindi ko nadaanan yung mga bagay na ito, wala akong may tuturo sa inyo. Hallelujah. Pero habang itinuturo ko ito sa inyo, mga kapatid, ibig sabihin nadaanan ko na. So please trust me. Trust me. We have to do this. By all means, kung hindi natin ito gagawin, mga kapatid, mag-iiwan tayo. Pag naiwan tayo, kawawa tayo. Kawawa tayo. Ang maiwan ka na, double one, tingnan mo, maiwan ka rin dito, dadaan ka sa Great Tribulation, kasi ang bilis yan eh. Tingnan ninyo, tingnan ninyo ang bilis. Pag-rapture, 7 years pa rin na. 7 years. 300 years, tapos yung peace. Patapos, anong susunod agad? Tribulation. Mabilis. So baka sabihin mo, diba, hindi naman ako dadala sa tribulation. You will. At sabi mga kapatid doon, sabi ng ating banal na kasulatan sa chapter 9, verse 6, mga kapatid ng Revelation, hahanapin mo ang kamatayan, pero ang kamatayan magtatago sa iyo. So pahirapan ka ng gusto. Sa panahon na yun, kung ikaw ay naiwan dito, don't aspire for that. Ang aspire mo mga kapatid, ang naisin mo, ang desire mo ay yung ma-rapture ka. Amen. Pero mo gusto mo lang mamatay. Dahil sa hirap na hirap ka na. At i-depress lang yan pagkatapos ng rapture. Yung mga kasama mo, nandun na. Tapos sinabi mo, dito na lang ako. Gawin ko na lang ang gusto ko. Magpakasaya na lang ako dito. That's your heaven. That's your heaven. Hanggang doon na lang. Hindi ka na makakasulong pa mga kapatid. Pero ang nais natin ay doon. Kasi pag nandun ka, ano ang dala mong katawan doon, magpakailangan na yun. Amen. Kahit dumating na, Hallelujah. kapatid, ang gawa ng ganyan, yun ay katawan mo.
Wala natin katawan. Amen. Pero pag nandito ka, mga kapatid, mananatili ka sa katawang lupa. At yung katawang lupa, pag yan ay pinarusahan sa Revelation 9:6, mga kapatid, hanapin mo yung kamatayan, hindi mo mahanap. At nandoon, mga kapatid, lalabas yung mga hayop na parang kabayo, yung mga bukot na parang story, na pag ikaw ay pinilit, ikaw ay tinamaan ito, 5 months ka na maghihirap, mahulog ka, mahulog ka. Mawawala ka sa sarili mo, mga kapatid. Di ba ganyan ang nangyari kay Gaboy? Di ba? Nabasa natin yan. Sabi ko, gusto ko na mamatay. Bakit? Because of the cancer. Si Sister Marjorie, ganun din man. Dumating yung buhay, gusto niya na mamatay kaysa mabuhay because of the cancer. Yun yung bagay, mga kapatid, na mararanasan ng maiwan dito. Pag natilik siya, mga kapatid, pag tinamaan siya, mga kapatid, 5 months, gano'n, 5 months, yung isang araw lang na lang, hindi mo na matiis, mga kapatid, 5 months kang pahirapan ng Diyos, at pag gusto mo na mamatay, hindi ka mamatay. Gusto ko ng maid. Alam niyo, medical assistance in death. Gusto na yun yan. Gusto mong mamatay, mga kapatid, wala pa rito, sa Canada, meron na, sa Canada, meron na, medical assistance in death. Gusto ko lang mamatay, hirap-hirap ako na buhay. Punta ka doon sa hospital, sabi ko, gusto kong big, hindi big na katulong. Medical assistance in death, mga kapatid. Oo, papatay ka. Parang, ano yun? Euthanasia. Pero yun, medical. Pero ko, pag nagbibigay sa'yo, makakatay ka, at habang kayo nang mamatay, nagbibigay. Makakatay. Pero ayun natin yun, dahil hindi yun ang kalaban ng Diyos. Ang kalaban ng Diyos, siyang babawi ng buhay mo. Ba't mo kukunin? Siyang babawi mo. Puri ng Panginoon. Nandito na lang ko. Hallelujah! Dito na ako dahil sa katulang pinakapos na. Puri ng Panginoon. Puri ng Panginoon. This is the tabernacle. Next Sunday, this is better. The heart, Jordan River. Kahit away na. Pagkira ng Diyos pagpalay mo pang nasa liwan, lagay mo sa puso ng Amen! Hallelujah! Panginoon, ay galak na galak. That's right! Amen! Amen, Lord Jesus Christ! Amen! Diyos na buhay. Diyos na buhay nito ay patuloy. Hallelujah! Pinagalingan niyo, patuloy kami, Panginoon, na sinasabihan, meron kayong pwedeng masulinan. At ang ating pwede namin masulinan ay siya. Siya ang ating bato, siya ang ating mga kapatid. Tangkulan, siya mga kapatid, ang ating pwedeng puntahan upang tayo mga kapatid ay hindi masaktan ng anumang bagay. Amen. Siya mga kapatid, ang Jehovah Jireh, siya mag-provide ng lahat ng ating pangakailangan. Kung minsan, hindi natin alam paano tayo magkakaroon ng anumang bagay. Pero sino man nalilingkod kay Kristo, ang pangako niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Kaya alam ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Tama! Amen! Tandaan po namin yan. Hallelujah! Mga kapatid, ang ating paglalakbay, ngunit ang Diyos ay palaging nakatingin sa atin. Hinihintay lamang niya palagi, mga kapatid. Hallelujah! Ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Kaya nagbalik loob sa Kanya, mga kapatid, minsan pa mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos umiiral sa ating mga buhay. Pinupuri ka namin o Diyos sa oras na ito. Sinasamba ka namin at nagtatalog namin sa iyo ang karampat, ipagsamba, papuri, pagluwalhati kami. Tanggapin mo pong lahat ng mga bagay na ito. Naway makasumpong kami ng ngiti sa iyong mga langit. Maraming po ng Panginoong Kristo, gusto po namin sa dalangin at lahat ng banal muli magsabi namin. Amen. Amen. Puri lang Panginoon. Hallelujah. Hindi na ako magpapagkataral. Tawagin mo si Brother Kyo para siya na magpakawit. X mode. Pagpalay ko ang ating mahal na pastor, mga kapatid. Tayo po yung mismo pang mawi, mga kapatid. Nag-video natin yung my song.
Praise the Lord, tayo po lahat ay mabuhat ng dalangin. Oh Lord God, salamat Panginoon sa araw na ito, Lord. Amen, amen, amen. Hallelujah. Narito Panginoon, ang aming puso bukas katulad sa ating Lord Jesus Christ, hallelujah. Ikaw ang nakakabatid dito, Panginoon. Alam mo, alam mo nito, Panginoon. Right now, hallelujah. Oh Lord,
Tama nalalaman namin na malapit na pagdating mo. Tulungan mo kami lahat. Yes, Lord. Yes, Lord, amen. Na makasunod sa isang plan na Right, Lord, amen. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo, Right, Panginoon. tama, Lord. Sa pagising namin sa umaga na kami may hininga ko ng iyo. Hallelujah. Ito ay isang malaking biyaya. Tama. Yes, Lord, amen. O Panginoon, napakabuti. Ikaw ay mahawak ng aming buhay. Tama. Katulad sa nangyari sa akin, kausap ko pala siya. At nabalita ko pinapakasan sa amin, patay na raw. Hindi ako makapaniwala sapagkat kami ako pa siya. Hallelujah. Malakas pa siya tumawa. Ngunit pinapakasan, wala na siyang buhay. At nawa makita ng bawat tao, ang buhay ay may sila. Tama. Hallelujah. Nawa magalit namin ang aming buhay. Yes, Lord, amen. Sa pagkakas sa iyo, Yes, Lord, Panginoon. amen. Ang nalitira namin buhay. Katulad sinabi, kanina ng aming kapatid na si Brother Joel. Malapit na ang mga edad namin ay malapit na. Oo, hallelujah. Nawa, Panginoon. Lord God, tulungan po kaming lahat. Yes, Lord. Hallelujah. Sa iyo, sa pagpinigod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, amen. Itayo mo kami sa naman itong sunod na. Yes, Lord, amen. Tama. Got it, Lord Jesus Christ. Lord God, ako. Salamat sa mensahe na Yes, Lord, amen. Pagpalain mo ang aming mahal na pastor. Right, Lord. Yes, Lord. Na patuloy na nagpapakain sa amin ng iyong Yes, salita. Lord. Nawa, huwag namin ito sa walang bahala. Nawa, Panginoon, salamat. Dinala mo kami sa bahay-sambahan na ito, Oo, Panginoon. hallelujah. Na kung saan, oh Lord, hallelujah. Doon mo kami agawin, Panginoon, at siya. Kaganagpoy mo, Panginoon, ang iyong Hallelujah. oh Lord, papasalamat mo kami, Panginoon. Muli namin nakasama ang aming kapatid. Oh, yes, Lord. Tama. Kapatid ko, Hallelujah. Panginoon, na lagi namin siyang pinapadalangin. Yes, Lord. That's true. Hallelujah. Na siya nagdala sa akin dito. Nagpasakit sa akin kalooban. Na hindi ko siya makakasama. Oh, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Tama. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami lahat. Italin mo sa aming mga puso ang iyong salita. Yes, Lord. Grant it, Lord. Grant it, Lord. Batid namin, Panginoon, sa bawat gawain kasama ka namin. Yes, Lord, amen. Amen, Lord Jesus Christ. Nawa namin katanggap kami lahat sa Oh, hallelujah. Yes, Lord. Nawa, kaming tagapakinig mo kami, Panginoon. May posisyon kami, Panginoon, sa iyo. Lord, i-bless mo ang iyong mga ginamit. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming sungid, ang aming teacher. Hallelujah. Palayan mo silang lahat at lahat ng mga Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, na binigyan mo kami ng isang sung leader na talagang gift na ito, Panginoon. Yung mga Panginoon ay patuloy mo siyang gamitin. Yes, Lord. Grant Sa it. iyong ministry, Panginoon. Oh, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Oh, Lord God, gabayan mo kami sa aming pasamantalang pag-iwahe na Yes, lang. Lord. Kung paano mo kami ginabayan sa aming pagpunta rito. Ganun mo rin kami gabayan, Panginoon, sa aming pasamantalang pag-uwi, Yes, Lord. sa aming pasamantalang tirahan. At batid namin, Panginoon, ang aming tahanan ay dyan sa piling mo. Tama. Na lagi ko sinasabi sa aking mga anak na ang titirahan namin dyan, piling mo ay ginto. Tama. Lantay na ginto ang aming bahay dyan. Oh, Ang aming hallelujah. lalakaran pala mo ay ginto na. Paano may makakapasok ng mga magnanagaw? At hindi rin makakapasok doon ang mga sinungaling. Oh, hallelujah. Katulad nga, Panginoon, sa
teaching ni Brother Joel kanina. Na ang katotohanan lamang ay wala po. Hindi ka susunod sa salita ng Diyos. Lord, mali po. Sa iyo po namin dyan umilin ang aming buhay sa paglalakbay namin sa sanlibutan na ito. Pati namin sa paglabas namin dito, marami na namang tukso ang kaway. At nakabang ito sa amin. Tumalit kami noon, nariyan ka. Yes. Kami. Hallelujah. Iyong mga angel. Mali po, Lord. Mapasayo po ang wala hanggang papuri. Yes, Lord. Sa pumuntangi at mga pangyayang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming sama at dalangin at lahat ng banal pagsabi na